Buhat ngayon, lahat na magtataas ng wallet, hindi na kailanman mawawala ng pera. Anything that we receive is a gift, not to be kept, but to be shared. Whoever has knowledge of the secrets of the kingdom of heaven or the kingdom of God will be given more, and they will have an abundance. Ang sino mang mayroon nalalaman na lihim tungkol sa paghahari ng Diyos ay bibigyan pa ng Diyos ng marami at tiyak mananagana siya sa buhay. Ang himala, basta napulot ka ng Panginoon at hindi ka pumalag, gaganda ang buhay mo.
sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa apong ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Dinuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at inihingi namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit ay inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At pag-asa naririto sa tuwinang nakahandang tulong na nagkaroon. Alleluia, lagi na siya kasama sa hirap at ginawa. Oh,
Again, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, this afternoon's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew chapter 13, verses 1 to 17. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear. The disciples came to him and asked, why do you speak to the people in parables? He replied, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. This is why I speak to them in parables. Those seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For I tell you the truth, many prophets and righteous men longed to see what you see, but did not see it, and to hear what you heard, but did not hear it. Brothers and sisters, this is the good news of our salvation. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang hapon sa inyong lahat. At isang blessed na anniversary sa ating lahat dito sa Hong Kong. This afternoon, brothers and sisters, I have good news for you.
According to Matthew chapter 13, verses 10 to 12, the disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" Jesus replied, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them." Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Gusto niyo marinig ang kwento tungkol sa answered prayer? Basta sa answered prayer, gusto niyo marinig, di ba? Merong isang guro, nagbabantay ng isang klase. Dahil yung klase na yon, nag-e-exam. Ngayon, nakita ng guro, yung isang estudyante niya, habang sumasagot, may binabasang papel. Tapos sumasagot sa exam. Ano tawag niyo sa papel na yon? Sigurado ba kayo? Ang ginawa ng teacher, kinuha niya yung papel. Pero hindi niya binuksan kagad. Tinanong niya yung estudyante, "Ano to?" Ang sabi ng estudyante, "Ma'am, prayer ko po yan eh. Para makapasa po ako sa exam." O ngayon ang tanong ko, kodigo ba yun? Hindi, di ba? Pero, binuksan ng teacher. Tapos nakita ng teacher, ang laman ng papel, hindi prayer, puro sagot sa exam. So nag-aalit ngayon yung teacher. Sabi mo sa akin, prayer to. Eh bakit puro sagot sa exam ang laman nito? Ang sabi ng estudyante, "Ma'am, answered prayer na po ako." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Z. Velarde. Find your partner. Find your partner. May partner ba kayo? Okay. Ang unang tanong mo sa partner mo, sabihin mo, "Did you know?" One plus one. Okay, maingay para marinig nyo. Pangalawa, sasabihin nyo, "What do I know?" Or, "What do you know?" Anong una? De, sabihin nyo na lang, "You know." Okay, 1 plus 1. Pangalawa, sabihin nyo, "What do you know?" 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Pangatlo, sasabihin nyo sa partner nyo kung anong alam nyo. May alam ba kayo? Kung wala kayong alam, sasabihin niyo totoo. Sasabihin nyo, "I don't know."
Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Taas ang kamay, taas ang kamay. Sino ang nagsabing I don't know? Ang tatangan nyo. Kumusta na kayo? God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, manuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban. Maginhawa Nalagumpay! Praise the Lord! Thank God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Matanda ang kahit ay magkaiba, ba't narinig na ng salita? Sasabihin mo ibang-ibang sa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, ibig ko'y wagas na. Kay El Shaddai sa dating ng bigay, siksik-likling umaapaw ang buhay. Pag si El Shaddai ang sinunod kong tunay, champion, happy and prosperous talaga. Thank God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kay El Shaddai sa tabi ng bigay, siksik-likling umaapaw ang buhay. At si El Shaddai ang sinunod kong tunay, champion, happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, hayapa ang kalooban, maginhawa, natagumpay! Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. May prayer request ba kayo? Okay, labas yung prayer request nyo. Your prayer request, may wallet ba kayo? Labas nyo ang mga wallet nyo. Ito ang magandang balita. Buhat ngayon, di mawawalan ng laman ang wallet nyo. Amen? Okay, taasan yung mga prayer requests ng mga wallets. You listen to this. This is the good news on your 28th anniversary. Jesus said, whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has
will be taken from him. Sabi ng Panginoon, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Narinig niyo yun? And this is what I know. You said you don't know. Now, what you do not know, I know. Sabihin nyo, Brother Mike, what do you know? I don't know. Well, anyway, I have good news for you. Mula ngayon, lahat na mayroon, yayaman. Lahat na wala, ano? Yayaman din. Okay, makinig kayo. Ako'y natutuwa ngayon. Maganda pa kayong panoorin ng sine. Kasama kayo sa aksyon. Sasabihin ko kay Carlo Caparas, gumawa ng pelikula dito sa Hong Kong. Kayo lahat ang karakter. At yung mapipiling bida, bibigyan ko ng lupa sa paso. Are you happy? Okay, before I forget, huwag niyong iwawala ang ticket niyo. Sapagkat bobonot po ko ng 28 ang bawat mabobonot, momultahan ko ng 10,000. Amen ba? Masaya talaga kayo. Ako'y natutuwa sapagkat nararamdaman ko yung reaksyon nyo. Nung sasaksakin na, ay! Tatlong himala po yon na totoong nangyari sa gawain. Those were 3 miracles that happened. And by the way, by January next year, we will be now opening our own television in Manila. We are now negotiating with satellite owners para mapanood nyo dito sa Hong Kong ang lumalabas sa Maynila. Artista kayo lahat. Lahat na himalang nanggaganap sa gawain, ating isa sa pelikula. Kung mayroon kayong kwento, isulat nyo. Ako ang gagawa ng script. Si Carlo Caparas ang director, kayo ang actress at aktor. Gusto niyo? Ito, totoo na po ito. Taas ang kamay niyo, taas ang prayer request niyo. Tonight, you will receive your own miracles. Do you believe in miracles? Okay.
Sabihin nyo, secret. Okay. Sabihin nyo, Panginoon, ngayong araw, ibig ko pong malaman ang mga sekreto nyo sa buhay. Ngayon, kami ay nananalig, natatanggap ng himala na aming inaasam. Hindi bukas, kundi ngayon din. Sa ngalan ni Jesus. Amen? Okay, babayang mahawa kamay. And find your partner again. Magtatapos na tayo. Okay. Sabi mo sa partner mo, ito, I know your secret. Okay, 1 plus 1. Sasabihin mo rin sa kanya, pangalawa, I also know your secret. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay, since nagkakaalaman kayo ng mga sikreto nyo, anong gagawin nyo? Ichichismis? Ha? Oh, yan sasabihin mo sa huli, ha? Ito ang sasabihin mo. Tatandaan nyo, walang sikretong nalilihim sa Diyos. Alam ko, kayong lahat mayroon sikreto. At ako mayroon din. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano ang sekreto ko. Amen ba? So sasabihin mo sa partner mo sa huli, atin lang ito. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, tas sa kamay, Sa bilang kong 3, yoyoko kayo ng 3 ulit. Hahawakan niyo ang tuhod niyo. Para hindi kayo manghina. At sasabihin nyo, I know, malakas ako. Ulitin nyo nga. Teka muna. Hindi pa ako nagbibilang eh. Pinauulit ko lang sa inyo. Sabi lang, 3, sasabihin nyo yon. Tinuturo ko sa inyo ang sekreto sa paghahari ng Diyos. So, ulitin nyo nga muna. I know. Malakas ang tuhod ko. Okay. 1, 2, 3. Totoo yun? Patunayan niyo, walang uupo. Kaya niyo? Okay, tas sa kamay. Alam niyo, mahal ko kayo. Alam ko naman ang nangangatog na ang tuhod niyo. Alam niyo kung bakit? Mag-aalas 6 na. Yung iba sa inyo, ang nangangatog ang tuhod, baka pagalitan. Huwag kayo mag-alala. Bibigyan pa kayo ng bonus. Amen? O, sa bilang kong 3, upo na kayo, sabay-sabay. Huwag yung titingnan yung puan nyo. 1, 2, 3.
Okay. First, I'd like to thank God for being with us for the last 28 years. Sabi nga nung obispo kanina, nung siya'y bata pa, mahilig siyang managinip. Ako rin, nung bata pa, tulad niya mahilig managinip. At lahat ng aking panaginip ay nagkakatotoo. So ngayon, I have a dream. As I was listening to your reaction to the movie earlier, I started to have a dream. Not for me, but for each one of you. And this is my dream. And I know it will happen to you. Are you listening? Okay. Ito ang aking panaginip. Starting today, each one of you will list down a name of a person first hour in the morning. Pagising niyo sa umaga, susulat kayo ng isang tao, pangalan ng isang taong mangunguna sa isipan niyo. Whoever he may be or she may be she is your friend, your mother, your father, or your worst enemy. You write it down. Write it down with a prayer saying, Lord, bless this person. He or she is my friend. Sabihin niyo nga. Okay. So every day, for 28 days, iyan ang gagawin nyo. Write it down and pray for that person. Kung ang naalala nyo naman, yung amo nyong kuripot, siyang isulat nyo. Sabihin nyo, Lord, bless my amo to increase my salary. Naniniwala kayo doon? Now, one day, Jesus started to preach to the crowd of people in parables. I could guess that his audience at that time are mostly farmers. Ang Panginoon kapag nangaral at gumagamit ng talinghaga, ang nakikinig sa Kanya ay makakaunawa ng Kanyang talinghaga. So hindi makakaunawa ng talinghaga tungkol sa farmer ang hindi farmer. Are you following me? But the parable this time is about a miraculous seed. Isang binhing mahimala. The primary secret in the kingdom of God. Ang pangunahing lihim sa paghahari ng Diyos ay isang mahimalang binhi. A miraculous seed, which is the Word of God. So the parable tells about a sower that keeps on sowing every day a miraculous seed. Some fell on rocky soil, some among thorns,
But there is one seed that fell on good soil. And because the soil is good, the seed multiplied 100-fold. Are you following me? Sapagkat mabuti ang napatakang lupa, ang binhi ay tumubo, lumago, at namunga ng marami. Isa lang yun ha, isang binhi, kumbaga palay, isang binhi ng palay, butil ng palay, ang inani ay 100 o mahigit pa. Sa salita ng Diyos, ang tinutukoy na hinahasikan ay ang puso ng taong nakikinig. I have experienced this miracle, and as the bishop in his homily instructed us, anything that we receive is a gift, not to be kept, but to be shared with others. Iyan ang kalooban ng Diyos. So when I received the Word of God in 1978 at the Philippine Heart Center, where I was suffering of heart enlargement in multiple heart blocks, this miraculous seed was brought to my bedroom by a lady dressed in white, saying, "There is no trouble, test, or temptation that will come your way that has never been experienced by other people. Tests, trials, and temptations are common to all people, rich and poor, young and old, black and white, will have to go through this. But God has a promise, and this is what I kept in my heart since 1978 to this present day. Remember these words. It says, "But God is faithful. He will not allow you to be tried, tempted, or tested beyond your power to resist." Listen to the words, beyond your power to resist. Kaya doon sa pelikula, nakita nyo, ang sabi ng nanay, doon sa may cancer, stage 4, pancreas cancer, doon sa bida, lumaban ka. Sabi naman yung kapatid, "Bro, don't give up." By the way, yung kapatid niya doon na nagsabing, "Bro, yun po ang aming apo. Kaya gwapo." Kaya nakalagay doon, introducing Meko Velarde Yambao. Yung pangarap kong maging artista, naganap sa kanya. Gapo, di ba? Kung ano ang puno, siyang sanga. Kung ano ang binhi, siyang bunga. Kayong lahat ay bunga ng isang binhi na inasik sa inyong punong lingkod ng ating Panginoon way back in 1978. Today I can tell you, our God remains faithful. Though we are not faithful most of the time. Bagamat tayo ay hindi nagiging tapat sa Kanya paminsan-minsan, and most of the time, God remains faithful to each one of us. And more so, He remains faithful to His Word. Tapat ang Diyos sa Kanyang salita. Pag sinabi niyang, mananagana ka, mananagana ka. Narinig niyon? So the message today is about one of the secrets of the kingdom
of heaven or the kingdom of God. Ang lihim, mga lihim sa paghahari ng Diyos. Gusto niyo malaman? Ang sabi niya, Jesus said, whoever has will be given more and will have an abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken from him. Teka muna. Ang sabi ko, teka muna, Lord. Medyo nalalabuan yata ko dyan. Ang sabi mo, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Okay lang ako doon. Pero ang sabihin mo, ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, kukunin pa, ang labo yata noon. Wala na. Mayroong kaunti. Paano ba yun? Tatanungin ko kayo, anong tinutukoy doon na mayroon? Pera? Boyfriend? Ha? Ano yun? Ha? Gusto niyo malaman? Mayroon alam sa mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Whoever has knowledge of the secrets of the kingdom of heaven or the kingdom of God will be given more, and they will have an abundance. Ang sino mang mayroon nalalaman na lihim tungkol sa paghahari ng Diyos ay bibigyan pa ng Diyos ng marami at tiyak mananagana siya sa buhay. Are you following me? Whoever has knowledge of the secrets of the kingdom of heaven will be given more and he will have an abundance. Because the parable that Jesus was preaching at the time is about secrets. Peter and the rest of the disciples came to Jesus and said, "Why do you preach to the people in parables? While to us, you talk to us plainly." Jesus said, "I talk to the people in parables because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." Ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos ay binigay na sa mga alagad, pero hindi pa binibigay sa mga tao. Ngayon, yung unang ating 1+1, anong sinabi natin? You know. Kasi pangalawa, what do you know? Pangatlo, I don't know. Because you said truth, you told the truth, by saying I don't know, God will make it known to you today. The truth is that maraming hindi natututo at nakakaalam ng mga lihim sa paghahari ng Diyos sapagkat ang katwiran natin ng una, alam ko na yan. Alam ko na yan. Yung taong nagsasabing, alam ko na yan, nakatitiyak kayo na walang nalalaman. At walang malalaman. Kaya ako laging sinasabi ko, wala kong alam tungkol sa Biblia. Papulot-pulot lang ako. Subalit ito po ang tandaan nyo. Lahat na napupulot kong mabuting balita, hinahagis ko sa tao, ang taong walang nalalaman,
tiyak sasang-ayon sa akin. Bakit? Wala rin akong alam. Subalit, sabi sa Biblia, pag dalawa sa mundo ang nagkasundo, pagpapalain ng Diyos. Amen? Wherever 2 or 3 on earth agree on anything, God will make it happen. Amen ba? Okay. So the question is, how could we know or gain knowledge about the secrets in the kingdom of heaven? Paano natin malalaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos? Ito ang tandaan nyo. Ang plano ng Diyos, pangarap ng Diyos, nang tayo ay likhain sa sinapupunan ng ating ina, ay isang buhay na matagumpay. Isang buhay na masagana. Isang buhay na may kinabukasan. Saan niyo masusupungan yan? This is a popular verse in the Bible, in the renewal movement, and in so many Pentecostal movements. It's found in Jeremiah 29:11. God said, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala ko sa inyo o pangarap ko sa inyong buhay. Ang Diyos na ating sinasamba, si Yahweh El Shaddai, ay isang Diyos na mapangarap. Alam niyo ba yon? Ang pangarap niya sa bawat taong kanyang binibigyan ng buhay ay maging matagumpay. Maging gwapong tulad ni. Isang himala na yon. Kung sumigaw kayo. Pero kung di kayo sumagot, wala kayo doon. Isang gwapong tulad ni, wala na sumigaw, may himalang tatanggapin. Amen ba? Isa yan sa lihim sa paghahari ng Diyos. Paniniwala. Paniniwala. Noon, na ako'y nanliligaw kay Sister Belen, ang paniniwala ko, pangit ako. Kaya hindi niya ako nagustuhan for 50 years ng aking panliligaw. Pero madalas ko nang sabihin, ako naniniwalang gwapo ako, unti-unti nagbago ang paningin niya. Isang umaga narinig ko siya, tinitina ko, sabi niya, gwapo pala ang asawa ko. Kaya ng aming 50th wedding anniversary, if you have witnessed that, ang sabi niya, when I married you first time, I married you not because I love you, but because my father loves you. But today, after 50 years, I am confessing now, I'm getting married for the first time because I love you. Diba? It took me 50 years to receive that miracle in my life. Kaya nang walang sabihin niya yon, hindi ko nagtatrabaho. Siya na ang nagtatrabaho. Hindi na ako nagninegosyo, siya na ang nagninegosyo. Ang sabi niya sa akin, Brother Mike, diyan ka na lang. Sabi ko naman sa kanya, doon ka na rin. Pagdating ng hapon, susunduin kita.
Since I found her many years ago, yan po ang ginagawa ko. Sinusundo ko siya hapon-hapon doon sa kanyang trabaho. Hanggang ngayon, sinusundo ko pa rin. Bakit? Hindi uuwi yan pag hindi ko sinundo. Hallelujah. Iyan ang plano ng buhay. Yan ang plano ng Diyos sa bawat buhay natin. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen ba? So the question is, how could we gain knowledge about the secrets in the kingdom of heaven? Hindi sinabing secret, Sinabi ni Jesus, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. So, pili lang yung binibigyan noon ng kaalaman tungkol sa mga lihim sa paghahari ng Diyos. Just bear this in mind, we are living in two kingdoms. The worldly kingdom and the kingdom of God, the spiritual kingdom. We are not flesh and bones alone. We are both flesh, spirit, and soul. Nasundan niyo ba yon? Before, nabubuhay tayo sa laman. Sa hilig at hingi ng laman. The craving of the human flesh or the human body. Gusto ng chocolate, chocolate. Gusto ng crispy pata, maski bawal ang doktor, crispy pata. Amen ba? Nakakita ng maganda, may asawa na, niligawan pa. Why? To satisfy the craving of the flesh. But no matter what we do, no matter how we become rich, we will never be satisfied. Because satisfaction for the body does not satisfy the longings of the soul and the spirit. In 1 Corinthians I still have 30 minutes. In 1 Corinthians chapter 2 verses 9 to 11, this is what is written. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Taas ang kamay niyo. Uulitin ko, No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Wala pang mata na nakakita, wala pang tainga nakarinig, wala pang isipang nakaisip ng pagpapalang inilalaan ng Diyos para sa atin. Para sa mga taong nagmamahal sa Diyos. You hear that? Ang tanong ko ay, mahal niyo ba ang Diyos? Sino nagmahal ang Diyos? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. For those who love Him, but God has revealed it to us by His Spirit. Or the Holy Spirit.
Now, secret. Ang sabi sa Biblia, wala pang nakakita, wala pang nakarinig, wala pang nakaisip kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Subalit ito ay ipinahayag na sa atin. It has been revealed to us. If you are one among those who believe in the good news, who believe in the Lord Jesus Christ and receive Him by faith and is baptized in water and in Spirit, kayo ang tinutukoy nito. Hindi na ito lihim sa atin. Nasa sa atin na. Sumasa atin na. It is already within us. Except that we don't know. As we have confessed earlier, I don't know. Ang sabi nyo, lahat I don't know. Hindi po sagot yun ng tanga. Iyon po ay sagot ng matalino. Narinig na yun? If you don't know anything and you say, I know, you're a fool. But if you say, you don't know because you don't know, you are wise. Amen ba? Then, God, little by little, will make it known to you. Taas ang kamay. First secret. Believe that God created all of us beautiful. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat maganda at mabuti. Tingnan mo ang katabi mo. Anong tingin mo? Maganda? Sino nagsasabing maganda? Now you see. Now you see. Pag uwi nyo, harap sa salamin. Sabihin mo, maganda tayo. Dalawa kayo, di ba? Yun nandun sa salamin at ikaw. Sabihin mo, maganda tayo. Pag sinabi ng mister mo, pangit mo, sabihin mo, duling ka. Amen ba? So, the first secret in the kingdom of heaven is belief. Belief. Paniniwala. Pag naniwala kang pangit ka, papangit ka talaga. Pati ibang tao tingin sa'yo pangit. Pero pag pinaniwalaan mo maganda ka, makikita mo, pati yung mga dating tumingin sa'yo ng pangit, mapapalingon. Mapapalingon. May nasundan ako. No? Alam mo, tinitinan ko nasa babae, binti. Alam mo kung bakit? Diyan ako na-attract si Sir Belen, binti. Ang damit niyan lagi hanggang sakong. Kaya ako curious, ano kaya binti nito? Ano? Kaya nung kami makasal, ang una kong tinignan talaga binti. Nang makita ang binti, sabi ko, Diyos ko po. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. May nakuwang nasundan. Magandang binti. Sinundan ko talaga. Hinahabol ko pa naman.
Kasi gusto ko makita yung harap, mukha. Sabi niya, nang mahabol ko, ang sabi sa akin, bakit? Hallelujah. Kaya masaya ang buhay, di ba? Alam mo, ang buhay, I always say, life is what you make it. Amen ba? Kaya dito sa El Shaddai, walang umuuwing matulis ang nguso. Lahat dito umuuwing, masaya. Doon sa atin, mag-uuwian na yan. Nagkukwentuhan pa. Tinuro ko sa kanila yung secret. Nung sila ay tinitikita na doon sa bus, sabi niya doon sa konduktora, I know your secret. Sabi ng doktora, huwag ka na magbayad. Libre ka na. Okay, tanyo. Nakaisa na siya. Alam niyo kung bakit? Walang tao, walang sikreto. Totoo yan. Amen? Gusto niyong mahuli ang mister niyo? O kaya ang boyfriend niyo? Pag nakita niyo, sabihin niyo, I know your secret. Ulit-ulitin mo yan. Hindi magtatagal, magtatapat yan. Totoo, hindi. Okay. Anyway, but God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who among us knows the thoughts of man except the man's spirit within him? Ibig sabihin, hindi niyo malalaman ang aking iniisip tungkol sa inyo. Hindi ko rin malalaman ang iniisip niyo tungkol sa akin. Pero ito isang alam ko ngayon. Kayong lahat, masayang pangaralan. Bakit? Nagre-react kayo eh. Oo. Ako tuwan-tuwa talaga, pagtaas ng kanya, Nung tinutukan ng baril si Richard, naku po! Puri na ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat buhay ang inyong espiritu. Buhay ang inyong espiritu. Amen ba? Ang sabi ng Panginoon doon sa mga tao, sinabi na niya parable about the seed. Ang sabi niya, he who has ears, let him hear. He who has ears, let him hear. Ang may pandinig ay makinig. Ang may tainga, makinig. Tanong ko sa inyo, may tainga ba kayo? Sino may tainga? Nakakarinig ba kayo? Sino nakakarinig? Kung ganon, hindi kayo mga bingi. Kaya, maganda kayong hasikan ng mahimalang binhi. Sapagkat, bawat salita na inyong naririnig ay isang binhing mahimala. Amen? Ngayon, paano ngayon yan tutubo at bubunga sa inyong buhay? Paano? How? Nakinig kayo? Pagkatapos yung makinig, uuwi. Along the way,
May narinig din kayo. Sinabi sa inyo, saan kayo galing? Sasabihin nyo, sa El Shaddai. Tapos sa inyo, ay, mga tanga. Ba? Anong sasagot mo? Thank you. Thank you. Ha? Bakit? Tatandaan nyo ito. Habang naghahasik ang Panginoon, pagkatapos niya maghahasik din ang demonyo. Babalik ta rin ng demonyo yung sinabi sa inyo. Di sinabi mo pagdating sa bahay, ang ganda ko. Sabi ng demonyo, ang pangit mo. Sino paniwalaan mo? Ha? Iyon yung binhi na nalaglag sa batuhan. Ninanakaw ng kaaway. Kaya be careful with stories, words that you are hearing from the outside after you heard the Word of God. Because like a thief in the night, mawawala. So, paano natin iingatan ang binhing ito para mamunga sa buhay natin? Paano? I give you an instruction earlier what to do. Anong gagawin nyo? Pagkagising sa umaga, susulat ng isang pangalan ng tao na kilala nyo, kaibigan o kaaway. At ipagdarasal nyo. Lalo na yung mga nagpautang sa inyo. Isusulat mo ang pangalan niya at sabihin mo, Panginoon, makalimot na siya sa utang. Pautang niya sa akin. Ay, depende yun. Dapat inasal nyo, Panginoon, patuloy niyo sa pagpalain para may nautangan ako. Amen ba? Okay. In other words, in simple words, don't forget what you heard. It's found in the book of Joshua, chapter 1, verse 8. It says, do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night, so that you will be able to do everything written in it. Then you will be successful and prosperous. Narinig na yun? So once you have that, that's the beginning of abundance. Spiritual, physical, and material abundance. Knowing one simple secret in the kingdom of God, God will give you more and more each day. Araw-araw, tuturuan tayo ng Diyos. Isa yan sa misyon ng Espiritu ng Panginoon na ibinigay sa atin nang tayo ay binyagan. The Spirit of the Lord, I cannot say anything about God or about the kingdom of God without the Spirit of God revealing it to me. This is the El Shaddai story. When I started to share the Word of God and my experiences over radio, what radio? DWXI, the seed that I received started to multiply. And you are one among the fruits of this miraculous seed. Nasa kamay nyo.
in coming from a miraculous seed, you yourselves becomes a miraculous person. Miracles are forever. But they do not just happen unless you make it happen. The first thing to do to make it happen is to believe miracles happen. Second thing to do is to ask for it in prayer. Miracles on request. Kaya pinakikita doon sa ating mga napanood, lahat ng bunga ng himala doon ay bunga ng panalangin ng pananampalataya. Bunga ng panalangin ng pananampalataya. Why must we know the secrets? Bakit kailangan nating malaman ang mga lihim sa paghahari ng Diyos? You know why? You want to know? Who wants to know? Ang sigaw na yan, gutom na yan. Ayan. According to the book of Hosea, Hosea 4:6, it says, people perish or are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, sabi ng Diyos, I also reject you. Because you have rejected my laws, ang aking mga patakaran, I will also reject your children. Kaya yung ating pagwawalang bahala, minamana ng ating mga anak ng ating mga anak. Subalit, purihin ang Panginoon sapagkat tayong lahat dito, kayong lahat na nakarating ngayon, na hindi inalintana ang layo ng lugar na ito. Ako nawala pang kanina. Ang sabi doon kami bababa, sabi ng isang gwardiya doon, hilo na. Ikot ng ikot yung driver namin. Kako kahit sa inyo ibaba, masusupungan ko yan. Amen. You know why? God knows where we are. God knows who we are. God knows what we are. God knows what is in our heart. God knows whatever you know. Amen? Yung hindi mo alam, alam ng Diyos. Kung ika'y naniniwalang kasama mo ang Diyos, wala kang dapat ikatakot. Bakit? Yung hindi mo alam, alam ng Diyos. Yung hindi mo magagawa, magagawa ng Diyos. Amen? And finally, sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng likod niyang pinapala, ako'y narinig, kung ngayon may bagong buhay, finally. Ako ngayon ay pinapala, finally.
Purihin ang Panginoon. Before I say the final words, I'd like to request Sister Belen, Brother Michael, Brother Franklin, Lesa, and Rene, bunot kayo ng tig. Bunot kayo doon sa ano? Bubunot kayo ng ilan? 28. Ikutin mo. Galawin mo. Tig. Lilima. 5 each. May ticket kayo? Sino may ticket? Okay, taas ang mga ticket. Okay, don't lose those tickets. Huwag niyong iwawala ang mga ticket niyan sapagkat lahat ng bagay na ginagamit natin dito sa gawain, tulad ng panyulito, ay magagamit ninyong daluyan ng mga pagpapala ng Diyos. I have heard testimonies, may isa tayong kapatid na nira sa hospital ang kanyang asawa, agaw buhay na, tinanggihan ng isang hospital, pinalipat sa isang hospital, hindi pa naasikaso ng hospital, naalala niya yung kanyang ticket. Alam mo ginawa? Pinaypayan ang pinaypayan. Sa kapapaypay niya, gumising yung mister niya. Hallelujah. At hindi na ginawa ng ano paman ng doktor. Sapagkat miracles are forever. Ayon yan sa inyong paniniwala. Amen ba? Okay. Sige, tiglilima sila, 3 sa akin. Okay. Yung kanila, yung tatandaan nyo, yung kanilang number na kuha, 10,000 pesos each yan. Kung sino ang bumonot, siya ang sisingilin nyo. Amen ba? Okay, tasa kamay nyo, tasa nyo. Okay. Last but not the least, among the secrets in the kingdom of God. Ito yung mga sekretong natutuhan ko through the years, which is also found in the Bible. Ako kasi papulot-pulot lang. Kayong lahat, napulot ng Panginoon. Ako napulot ng Panginoon. Ang himala, basta napulot ka ng Panginoon at hindi ka pumalag, gaganda ang buhay mo. Tatanggap ka ng himala. Okay. Taas sa kamay. Pati wallet nyo, taas nyo na rin. Wallet nyo. Taas sa mga wallet nyo. Okay, pakinggan nyo po ito. Huwag kayong nervyusin. Hindi ko hihingin ng laman ng wallet nyo. Ito lang ang kondisyon. Buhat ngayon, lahat na magtataas ng wallet na may laman. In other words, may pera. Hindi na kailanman mawawala ng pera. Isang kondisyon. Huwag niyong gagastusin ang laman yan. Ano nyo listen to this? Tinuturo ako, alam mo, sa Panginoon, yung mga simpleng katawa-tawa ang ginagawa, pero may nangyayari. Amen? Gusto niyo muna ng kwento? Nabasa ko ang buhay ni Saint Francis of Assisi.
Isang araw, si St. Francis ay anak ng isang napakayaman sa Italia. Pero isang araw, ipinagbibinta niya ang ari-arian ng kanyang tatay. Bakit? Ipinamili ng makakain at madadamit ng mga mahirap. So naghirap St. Francis. Isang araw, pumunta sila ng France. Kasama yung isang kanyang apprentice brother. Si St. Francis pala ay maliit na tao lang. Kasi liit ko lang. Siguro mas maliit pa sa akin. Yung kasama niya ay isang malaking tao. Nakalimutan ko yung kanyang pangalan. So sa isang araw, sabi ni St. Francis, doon ka sa banda roon, dito naman ako. Manghihingi tayo ng ating makakain ngayong araw. Sapagkat hindi kilala St. Francis, siyempre, mukhang wala, namamalimos, nahirapan siya mamalimos, no? Tinapay na lang hiningi niya. Ang binigay sa kanya, ang liliit na tinapay, ang liliit na pandesal. Nang dumating yung kasamahan niya, malaking mama, ba ang lalaking pandesal? Ha? Sabi niya, bakit malalaki ang tinapay mo? Ang sabi ng mama, sapagkat ang tao tumitingin sa labas na anyo. Hihingi ka niya ng malaki, ang liit mo naman. Sabi kay St. Francis, palibasa si St. Francis ay maliit na tao, ang nagbibigay sa kanya maliliit din. No? Pero sabi ni St. Francis, but this is my prayer request. Granted po ako. Sapagkat ahin ko naman niya ang malaking tinapay na hindi ko naman mauubos. Ikaw niya kasi malaki ang tiyan. Ha? Kaya malaki ang binibigay sa iyo. Pero sabi niya, huwag mong kakainin yan. Pamimigay mo yan doon sa mga walang makain. Buhat ngayon, mamumuhay tayong mahirap. Sapagkat ang mahirap sa tingin ng mundo, mayaman sa tingin ng Diyos. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat lahat na kailangan niya ibibigay sa Kanya. Amen ba? So, last but not the least, secret. Life and death, blessings and curses, poverty and riches is right at the tip of your tongue. Ang lahat ng nangyayari sa ating buhay galing sa bibig natin. Sa mga salitang wiwikain natin. Amen? Remember, God is with us. The God, sabi sa Biblia, the God who called the things that are not as if they are there is with us. Ang Diyos na tinatawag ang mga bagay na wala dyan na parang naririyan, sumasa atin. Kaya yung ibig natin, bagamat wala dyan, iyan ang tawagin nyo araw-araw. Nang simulan kong tawagin ko ang aking sariling gwapo, anong tingin nyo ngayon? You see? So, start to call the things that are not as if they are there. Huwag tatawagin yung malas. Malas na buhay ito. Mamalasing ka. Amen? Tandaan nyo, walang malas na tao. Walang pangit na tao. Walang mahirap na tao. Walang masamang tao. Maliban magpakasama ka. Amen?
Okay, sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa himala ng buhay. Ngayon, araw-araw, tatawagin ko ang mga bagay na ibig kong mangyari sa aking buhay at sa sino mang tao na isusulat ko ang kanyang pangalan sa aking listahan. Gagawa kayo ng listahan, ha? Oh. Huwag niyo kong kakalimutan sa listahan na yan. Palagi yung laging ako'y maging gwapo at malakas ang tuhod. Amen ba? Okay. Sabihin niyo, wallet. Buhat ngayon. Huwag kang mawalan. Sapagkat ang mayroon, bibigyan pa. At yayaman. Ngunit, ang wala, kahit ang kakaunti, kukunin pa. Saan kayo? Sa dadagdagan o kukunan? Okay. Okay, babaan niyo mga hawak kamay. And we will start with Kong Michael. Tawagin mo yung nabunot. Pakinggan niyo ang number. Okay. Ang unang number na aking nabunot, 1, 5, 7, 7, 4. Ulitin ko. 1, 5, 7, 7, 4. Meron? Aba, ang bilis Ang pangalawang number, 1, 4, 8, 0, 3, 8. Ulitin natin. 1, 4, 8, 0, 3, 8. Meron? Yung mga narinig po yung mga tinawag na number dito, manyari pumunta lang po kayo dito sa gilid ng stage natin kay Brother Rico. Yung pangatlong number po, 3. Ang daming 3 ha. 2, 6, 3, 6. Naubos na. 5. Ulitin natin. 3, 2, 6, 3, 6, 5. Yan po ang pangatlo number. Ang pang-apat, 4, 0, 2, 0, 3. Meron? Ulitin ko, 4, 0, 2, 0, 3. Ang susunod na number, ang panlimang number po, 0, 8, 4, 1, 4. Ulitin natin, 0, 8, 4, 1, 4. Okay. Ang susunod po na magtatawag ay si Brother Rene. Brother Rene. O, sige. Tumami naman takot ka. Bibigyan na ba ako? Ito na. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Brother Rene. Ang lahat ng nabunot kong ito ay itinala namin sa isang papel. Kaya pag natawag po ang numero ninyo, lapitan niyo po si Brother Rico. At singilin niyo si Brother Rico. Narinig niyo yun, ha?
at ipasulat nyo yung pangalan nyo sa tabi ng number. Pero, para sigurado, hahawakan ko to. Hindi ko isusuko itong mga number na to. Amen? O, tara. Ang una, number 2, 3, 2, 0, 7, 232207. 232207. Ayan si sister. 232207. Doon po kayo kay Brother Rico. Ang susunod na nabunot ni Brother Rene. Pag Tuesday, makinig kayo ng gawain na nagpapatawa ako. Number 3. 6, 7, 1. 1. Nabigo. O, 336711. Sino? 336711? Sigurado ba? 336711. Okay. Okay. Tatlo na lang po ang natitira na nabunot ni Brother Rene. Alam nyo, pag nabunot ni Brother Rene, may bonus yan. Pero sa Diyos manggagaling, hindi sa akin. Oh, eto ha. Susunod na number. Number 3. 3, 6, 1, 3, 5. 336135. 336135. Andyan, okay. Punta po kayo dito kay Brother Rico. 336135. Ang susunod. 1, 2, 7, 2, 6. Yun lang. 12726. 12726. Nasaan ang 12726? Lalagay ko dito si 12726. Ang huling numero na nabunot ni Brother Rene na may dagdag pagpapala mula sa ating Diyos. Number 4. 0, 8, 1, 8. Talaga ha? 40818. Ayun, nagmamadali pa oh. Purihin natin ang ating Panginoon. At ang sino susunod na ang mag-a-announce ng kanyang nabunot? Si Sister Lisa. Hello! Happy anniversary! Okay, number 1. 0, 8, 9, 2, 2. Wala. Okay. Malakas yata. Okay yan. Tama ba? Meron yung una? Meron? Okay. 08922. Okay, next one. 1, 2, 1, 5, 8.
Okay, next. 3, 6, 5, 1, 1. 3, 6, 5, 1, 1. Okay, next, number 4. Okay. 1, 4, 8, 7, 2, 8. Wala, ayun. Siya? Again. 1, 4, 7, 1, 4, 8, 7, 2, 8. Yay! Okay. Okay, last one for me. 3, 2, 6, 8, 1, 5. Ulit. Dahan-dahan. Again. 3, 2, 6, 8, 1, 5. Meron? Wala? There? Okay, yay! Okay. Michael. Magsimula tayo sa number 3. Lahat na nagsisimula sa number 3. Okay. 3, 2, 6, 7, 4, 2. Ulitin natin. 3, 2, 6, 7, 4, 2. Okay. Isa pa, number 3 ulit. Simula sa number 3. Okay. 3, 2, 6, 9, 5, 7. 3, 2, 6, 9, 5, 7. Dito naman tayo sa nagsisimula sa number 2. Daming 2. Okay. 2, 3, 2, 0, 6, 4. 2, 3, 2, 0, 6, 4. Isa pa ulit. Nagsisimula sa number 2. 2, 0, 3, 7, 9, 6. 2, 0, 3, 7, 9, 6. Okay. Panghuli, nagsisimula sa number 1. Madaming 1. Okay. 1, 5, 3. Wala na. 5, 5. 1, 5, 3, 5, 5. Okay, yung kay Sister Belen naman. Ay ka na? Ballpen? Hindi niya mabasa yun. Mabasa mo ba? Come on. Coach na lang. Hello? Hi! Ito, pamasko ko sa inyo ito, ha? Makinig kayong maigi, basahin nyo yung number. May additional bonus to 1,000 each. Okay? Ready na kayo? Number 1. Okay. 1. This is the number, ha? This is the number. 1, 2, 9, 9, 1.
money. Number 2. 1. Ano yan? 5, 5, 6, 6, 9, 9, 5. Okay, ulitin ko. 1, 5, 6, 9, 5. Okay? 3, Third number. 3, 2, 6, 9, 5, 3. ulit, Okay. ulit, Wala. ulit, 3, 2, 6, 9, 5, 3. Ang layo mo. sunod, 1, Fourth number. 1, 1, 1, 2, 7, 7, 6, 5. ulit, Wala. ulit, Ulit. Okay. 1, 1, 7, 6, 5. Hala, bakit wala? huling number. Kala. Sure kayo? Wala kayo dyan? Sayang yan. 11,000. Oh, ulitin ko ha. 1, 1, 7, 6, 5. Oh, swerte ko. Wala. Panghuli. Magsalamin na kasi kayo. Okay. Uli. Panglima. 8 ba yan? 0, 8, 5, 7, 5. Wala. Ulit, 0, Ulitin ko ha. 0, 8, 5, 7, 5. okay. Okay na? Okay ka? Akala ko nakalibre na ako. Purihin! Purihin ng Panginoon. Ito naman. Akin na yung mabuti. May dagdag ako dito. Mayroon akong special na regalong kasama ng 10,000. Ha? Huwag kayo mabibigla sapagkat ito'y pangarap ng marami na kanilang matanggap. Ha? Isang butas na medyas. Marami kang butas na medyas eh. Sabi ni Steve Berlin, pamigay mo na nga yung mga medyas mong yan. At meron ko isang binigyan sa Roma, meron kong binigyan ng isang lumang sapatos. Isang pare doon sa Colegio Filipino na hindi makalakad sapagkat may rayuma. Nirarayuma. Kalimutan ko ang pangalan ng pare yon. Sabi ko, Father, samahan mo ko, mamamasyal ako dyan sa gusto kong puntahan sa alam mong dito sa Roma. Sabi niya, Brother Mike, pasensya ka na. Di ko makalakad. May rayuma ako. Kako, Father, gusto mong makalakad? Oo, sabi niya, Kako, tumayo ka. Sumabay ka sa akin. Lakad tayo naman siya. Paglakad ko, lakad din siya. Hanggang sa ako'y malayo na lalakad ko. Oh, Father, anong ginagawa mo? Sabi niya, naglalakad. Akala ko ba hindi ka makalakad? At marayoma ka? Sabi niya, alam mo, nakikita ko yung inapakan mo. Yun lang inaapakan ko. Sinusundan ko. Aba, nakakasunod nga ako. Ang sabi niya, pwede bang pamano mo sa akin ang sapatos mo? So anyway, nang umuwi na ako, ipinamana ko sa kanya ang sapatos ko. Ala, pagbalik ko nung pangalawang taon doon sa Roma, siya na ang guide. At saka nagkukuha ng picture siya. Sabi ko, Father, kumusta na rayoma mo? Sabi ko ng Brother Mike,
mula nang lumakad ako, at lalo nang pinamana mo sa aking sapatos ko, hindi ko na inalis. At kako nasaan? Ito. Sabi ko talaga, kahit natutulog ka, kahit natutulog ako. Hallelujah. Sapatos yun. Ito medyas. Naniniwala ba kayo? Okay, first number. Okay, maingay. Maingay. Pabaliktad. Baliktad, galing sa dulo. From the right to the left. Ang basa. 0. 3. 2. 1. Pabaliktad yan, pabaliktad From right to left. 0, 3, 2, 1. Pag binaliktad mo, 1, 2, 3, 0. Mayroon? Sige. Dalawang medyas. Ito, pangalawa, hindi lang medyas. Sapatos. Sapatos. Alam mo yung puro puti ang sapatos ko. Diba? Sabi ni Sister Belen, ang dami mo ng sapatos puti. Iisa lang naman sinusuot mo. Ako, hindi mo napupunan ng tao yan. Sa totoo lang, hindi ko nagpapalit ng sapatos. Pag sinuot ko na, tatabi ko na. Pag naalala ko yung sapatos, susuot ko. Pag hindi niya ako naalala, hindi ko siya isusuot. From left to right. 1, 2, 3. I'm sorry. 1, 2, 8, 9, 8. 1, 2, 8, 9, 8. Mayroon? Kahit wala dito, makiklaim nyo yan. Kasi yung iba, umalis na Nangangatog na ang tuhod sa amo Ito, hindi lang medyas, hindi lang sapatos. Kasama pa yung aking paboritong damit. Yung hindi nilalabhan. Gusto niyo yun? Tatandaan niyo yung pangatlo, Medyas, sapatos, damit. At 10,000. Lakas. Amen ba? At kung gusto niyo, pakakainin ko pa kayo. Pag-uwiin niyo doon sa atin. Ako ang magluluto. Galunggong. Number 1. From left to right. 1, 2, 7, 8, 2. Ulitin natin. 1, 2, 7, 8, 2. Okay. Tayo na tayo. Tayo na. Okay. Tasahin niyo mga kamay. Tandaan niyo, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Kaya huwag niyong mawawalan ng pera ang wallet niyo. Huwag niyong gagastusin ang laman niya ngayon. Tsak yun, di kayo mawawalan ng pera. Araw-araw. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa maganda at mabuting balita.
ay sa lahat ng araw, ito ay magbigay sa akin ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, walang pagkukulang sa anumang bagay. Sa ngalan ni Jesus, nang sa gayon, makatulong ako sa lahat ng lalapit sa akin. Totoo? Okay. Himala ng Pasko, dumating na. God bless you. Himala ng Pasko. Pasko ay darating na sa mga himala ng Pasko ay darating na sa lahat ng tao may pananang. Himala ng Pasko, himala ng Pasko ay darating na sa mga tao lubos ang pamamala. Himala ng Pasko ay darating na sa lahat ng taong may pananampalataya.